Okay po mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programang Expose the Truth. Masaya po akong sasagot doon po sa komento ng isa sa ating kaibigan na nag-comment sa atin, si kapatid na Ray. No? Medyo personal po yung kanyang sinabi mga kaibigan, pero naiintindihan ko ang ating kaibigan dahil tama nga naman, masakit po kapag matamaan ka talaga, no? So ito po yung aking kasagutan sa ating kaibigan na si kapatid na Ray doon sa kanyang sinabi na sabi niya, Brother Esel, ginagawa mong hanap buhay ang paninira sa simbahang Katoliko. Kahit alam mong walang turo sa Katoliko na sambahin ang rebulto, pilit mong itinatanim sa mga walang alam ang kasinungalingan. Yang kikitain mo kay Meta sa paninira mo sa simbahang Katoliko, itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, huwag nawa yan ang magiging pamasahe mo papuntang impyerno. So yun po yung kanyang sinabi, no, mga kaibigan, si kapatid na Ray. Ngayon, kaibigan Ray, ito po yung gusto ko pong isagot sa iyong komento sa atin, no? Nirerespeto ko yung sinabi mo tungkol po sa komento mo, kaibigan. Sabi ko nga, masakit talaga ang katotohanan. Ngayon, tatlong bagay po ang gusto kong lilinawin sa iyo, kaibigan Ray, no? Una, hindi hanap buhay ang ginagawa, kundi ito po ay ministeryo. Ministry ko po ito bilang nakakaalam ng katotohanan. Sabi po kasi sa libro po ng Santiago 4:17 na ang nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam ko po kasi na kailangan ng mga tao maituwid, matutunan ang katotohanan. Kaya isa yan sa aking ministry na dapat kong ibahagi sa lahat. Kung pera lang, kapatid na Ray, ang habol ko sa pag-vlog, alam mo, mas madali po sana yung mag-vlog na lang ako ng pusa, aso, sasayaw na lang ako, kasi yun yung mga patok yun yung mga viral. Kung pera lang ang hanap ko sa pag-vlog, yun na lang ang gagawin ko, mag-vlog ako ng mga magagandang babae, yung sexy, ganon. Kasi yun yung mga mararaming views mas malaki kita ro. No? Pero, alam mo kapatid, itong ginagawa ko, ministry ito. Pagmamahal ko po ito sa mga taong nangangailangan ng katotohanan. Gusto ko kasing maramdaman nila, makita nila, nasa dinami-dami na po ng mga denominasyon, lulong na po ang mga tao sa sugal, sa bisyo, at idagdag mo pa yung maling aral ng mga relihiyon. Katulad yung tinutuligsa ko sa aral ng mga iglesia katolika. Sabi ni Pablo doon po sa Gawa 20:26 hanggang 27, kaya't pinatotohanan ko na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng tao, sapagkat hindi ko inilingid ang buong kapasyahan ng Diyos. Ayaw kong ilihim yung nalalaman kong katotohanan, kaibigan Ray. Kung pera lang ang habol ko kay Meta AI, napakaliit. Alam mo yung kinikita ko sa Meta o sa pag-vlog ko, sapat lamang po yun pangbayad sa internet para maging tuloy-tuloy lamang po yung pag-abot ko sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan at katotohanan.
Yun po yung mission ko. Wala pang galit doon. Wala pang magalit sa akin. Kung ang gagawin ko ay sasayaw-sayaw, matutuwa pa ang mga tao, pero anong silbi matutuwa yung tao? Wala namang kabuluhan yung ginagawa ko. No? So, yun po yung unang sagot ko sa komento mo. Pangalawa, hindi paninira yung ginagawa ko, yung sinasabi kong sumasamba po kayo sa larawang inanyuan. Hindi po yun paninira, kaibigan Ray. No? Yun po ay pagtutuwid. Kasi, ang tao po kasi, dahil marami nang gumagawa at kinagisnan na nila yan, parang lumalabas ay totoo na yun eh. Parang totoo na yun. Hindi man lang nila sinuri, hindi naman lamang po nilang tinignan kung yun po ay tama, yun po ay biblical. Pero sa bagay, biblical din yan naman. Kaya lang, mali. Kaibigan. Kasi sabi mo, walang turo sa Katoliko na sambahin ang rebulto. Yun kasi lagi nilang sinasabi sa mga taga-punto por punto, mali ka dyan, Esel, walang aral ng Iglesia Katolika na sumasamba kami sa mga rebulto. Yan ay nagiging paggalang lang. Kasi yun po yung nakalagay sa katikismo eh. Kaya tama ka, kapatid. Hindi pagsamba. Walang word na sinasamba namin si Maria. Kundi ang turo po ng katikism o yung katikismo ng Katoliko ay veneration o dulia. Pero bro, tanong ko, ano po yung tawag mo doon sa pagluhod, paghalik, pagdarasal, sa harap ng mga prosesyon po ninyo o sa harap ng rebulto? Yung pag-aalay ng bulaklak sa rebulto. Ano tawag nyo doon? Ano po ba ang bawal sa Biblia? Ano po ba yung sinasabi sa Biblia na hindi natin dapat gawin? Sa Exodus chapter 20 sa verse 4 hanggang sa verse 5, mababasa natin, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Utos po ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Anong inanyuan ang bawal gawin? Yung kawangis na nasa langit, kawangis na nasa ibabaw ng lupa, kawangis na nasa ilalim ng tubig, kahit anong anyo nawangis. Ano pa yung sinasabi dun sa Exodus? Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin. Isa doon yung pagyukod. Yung ginagawa po ninyo, kapatid, ay maliwanag naman sa sikat ng araw. Niluluhuran po ninyo yung mga rebulto Yung yuyukuran o kneeling, bawal. Bawal po. Kneeling sa Ingles. Hindi ko sinisira. Sino nagsasabi? Biblia mismo nagsasabi kung mali ako, kapatid, sa sinabi ko, latagan mo ako ng verse na pwedeng lumuhod sa rebulto ni Maria. Latagan mo ako ng verse na pwedeng lumuhod sa larawan o rebulto ni Maria. Meron bang Kristiyano na gumawa nun, kapatid? Meron bang mga Kristiyano nung una, panahon ng mga apostol, na lumuhod sila ng larawang inanyuan ni Maria, ni Pedro? Nung niluhuran niya ni Pedro, ni Cornelio si Pedro, ayaw ni Pedro Nung lumuhod niya yung si Juan dun sa anghel, ay ayaw nung anghel. Kasi alam nila na ang pagluhod, isang uri ng pagsamba. Ayaw ng Diyos yun.
Kasi pare-pareho lang po tayo mga kapatid sa harap ng Diyos. Walang mataas, walang mababa, pantay-pantay ang tingin ng Panginoon sa atin. Kung meron kang mababasa, ito hamon ko, kung meron kang mababasa na may tao na lumuhod sa larawang inanyuan ni Maria, buburahin ko itong video na ito. Pangatlo, hindi ako hahatol. Kasi sabi po ng mga iba, hinahatulan ko daw eh. Hindi ako hahatol. Kung sino sa atin ang maimpyerno, kasi sabi mo, wag sana maging pamasahe mo yan, papunta sa impyerno. Alam nyo, ang daan talaga papunta sa impyerno ay yung mga aral na mali eh. Aral na baluktot. Yun yung papunta sa impyerno. Pero yung pagtutuwid sa sa kamalian, dalhin mo sa katotohanan, hindi yun pamasahe papunta sa impyerno. Kaibigan. Kaya, alam mo kapatid, hindi ko hawak yung kaluluwa ko, hindi ko rin hawak yung kaluluwa mo para hatulan kita o hatulan ko ang mga gumagawa ng ganon. Pero Biblia po ang nagsasabi ang kahatulan. Ang hahatol po sa atin ay si Kristo yung salita ni Kristo. Sabi niya, John chapter 5 verse 22 ay, ang Ama ay hindi humahatol sa kanino man, kundi ipinagkatiwala sa anak ang buong paghatol. Yung anak po ang hahatol. Doon sa John chapter 12 verse 48, yung hindi tumatanggap, tumatalima sa salita ni Kristo, kung tinatalikuran niya o hindi niya tinatanggap, yun din ang hahatol sa kanya sa huling araw. Mga kaibigan at mga kababayan, ito, pag-ibig po ito, si Kristo po ang huhusga. Ang basihan ay ang Biblia sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya sa anak ay hinatulan na. Kaya hindi ako ang humahatol. Tinutulungan ko lang ang mga tao na baka maligaw sila ng landas. Kung ayaw mo kapatid, pasensya na, no? Pero karapatan kong sabihin dahil yun talaga ang ministry ko. Ako po kasi, bilang sumasampalataya kay Kristo na Diyos, may naniniwala kasi hindi Diyos si Kristo at tagapagligtas, kampante ako. Hindi sa ribulto ako kampante, hindi sa relihiyon ko, kundi kay Kristo. Dahil siya yung tagapagligtas ko. Sa Tito 2:13, na hintayin yung mapalad na pag-asa. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan at mga kapatid. Sa libro po ng Tito 2:13, ganito po ang ating mababasa kung basahin po natin sa Biblia, mga kababayan, para mas maliwanag. Si Kristo po kasi ay Diyos pero yung mga iba hindi kasi nila pinapaniwalaan Sabi po dito na hintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino?
na si Jesucristo. Kaya kapatid na Ray, hindi kita kaaway, kapatid. Pareho po tayong naghahangad ng kaligtasan. Pero sa kaligtasan, mayroon po kasing patakaran para tayo po ay maligtas. Kaya siguro, kung gusto mo, makipagtalakayan, kapatid, kapag ako po ay nakapag-live, mag-usap tayo, pag-usapan natin ang mga talata. Lalo-lalo yung Exodus chapter 20, verse 4 hanggang verse 5. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit ikaw ay lumuluhod sa ribulto. Ipapakita ko sa iyo na yun ay bawal. Bawal ang pagluhod. Sa kahit anong ribulto, bawal ang pagluhod, paghingi ng dasal. Baka sabihin mo, bakit si Rizal ay niluhuran? Bakit si Joshua ay lumuhod sa harapan ng kerubin? Hindi naman yung kerubin ang niluhuran ni Josue. Pakahulugan nyo lamang po yun. Hindi yung kerubin ang niluhuran ni Josue, kundi lumuhod sa Diyos sa harapan ng kaban ng tipan, dahil yung tipan ang doon sa kaban. Kung wala yung tipan doon sa kaban, hindi naman luluhod si Joshua doon tanong, yung ribulto, nandun ba yung tipan ng Diyos? Para kayo luluhod doon? Yung tipan ba ng Diyos nasa mga ribulto, mga santo na ginawa po ninyo? Kung andun po yung tipan ng Diyos, okay, siguro pwede. Pero alam naman po natin sa bagong tipan, mga kaibigan at mga kapatid, na wala po doon yung tipan ng Diyos. Asan yung tipan ng Diyos? Basahin natin. Dito po sa ikalawang Korinto, sa kapitulo 3, sa versikulo 3, na ganito po ang sabi. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo, na pinangangasiwahan namin, hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa pamamagitan o sa mga tapyas ng bato. Saan? Kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Doon po sa Hebreo, sabi po ni Apostol Pablo, na ganito ang sabi, chapter 10, verse 15. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patutuurin naman sa atin. Bakit? Sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan. Saan? Sa kanilang puso, at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Kung asan yung tipan ng Diyos ay nasa puso ng mga tao, nasa pag-iisip ng mga tao. Ba't ka yukod ng yukod doon sa mga ribulto? Kahoy yon, bato yon, wala naman puso yon. Wala naman utak yon. Para ilagay doon ang tipan ng Diyos para luhuran mo. Kaya nga lang si Josue lumuhod doon sa harap ng kaban dahil andun ang tipan ng Diyos, mga kaibigan. At hindi yung dalawang kerubin ang niluhuran niya. Walang pakialam si Josue doon sa dalawang kerubin, mga kaibigan at mga kababayan.
Kaya hindi po ninyo dapat gamitin po yon bilang patunay o bilang panangga sa pagtutuwid ng mga ibang relihiyon sa ginagawa po ninyo dahil maliwanag. Bawal po lumuhod. Sa pamamagitan ng pananampalataya, bawal lumuhod sa mga larawang inanyuan. Kahit anong inanyuan yan, kasi hindi naman sinabi doon sa Exodus na huwag kang gagawa ng larawan ni Beelzebub, huwag kang gagawa ng larawan ni Buddha, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan ni Baal. Wala naman specific eh. So, general term yung ginamit. Kaibigan Ray, kahit anong anyo o wangis ng nasa langit o ng nasa itaas, nasa ibaba. So kahit anyo, anong anyo? Ang katwiran po ninyo, bakit si Moises gumawa ng 2 kerubin? Pinagawa po kasi sa lahat ng mga propeta, mga kaibigan, si Moises lang naman ang pinagawa. At 2 kerubin lang at saka yung ahas na tanso. Kaya nga, pati yung ahas na tanso na ginawa ni Moises nung gumawa nung ginawa po ng Israel na ginawang Diyos-Diyusan, niluluhuran, dinadalanginan, nagsusunog sila ng kamangyan doon sa ahas na tanso, tinawag nilang Nehustan, nagalit ang Diyos eh. Kaya nung si Haring Ezekias ay pinagpuputol-putol niya, natuwa ang Diyos. O pinagawa ng Diyos yun pero natuwa ang Diyos nung pinagpuputol-putol na Ezekias. Bakit? Ginawang Diyos-Diyusan. Kaya kahit pa pag-aari ng Diyos, banal na bagay, kung ginagawa mong luluhuran at dadalanginan, magagalit din ng Diyos eh. Magagalit ang Diyos. Saan nilagay yung tipan ng Diyos? Nasa puso na po ng tao. Kaya ang irespeto mo, hindi yung ribulto, hindi yung inanyuan. Yung mga tao na nangangailangan, sila yung tulungan mo, irespeto mo, igalang mo, yun ang pagrespeto sa Diyos. Ang problema kasi yung mga matatalino, yung mga mayayaman, yung may mga bantog, yung mataas ang pinag-aralan, hindi nila inirerespeto yung maliliit, yung mga pulubi, yung mga kapuspalad. Kundi bagkus ginugulangan pa nila. Tignan nyo yung mga politiko na ginugulangan nila yung mga maliliit eh. Itong mga negosyanteng mga buklis, hindi maibababa yung yung presyo ng petrolyo. Na dapat sana ibalik na nila yung dati. Pero magkano yung petrolyo? Mahirap bababa kasi mga namamantala itong mga malalaking tao. Wala silang respeto sa mga maliliit. Kung talagang ikaw ay makadiyos, igalang mo yung maliliit. Ang paggalang, pagrespeto ay yung pagtulong sa kanila. Kaawaan mo yung mga walang kakayahan, ipagtanggol yung kanyang sarili o yung mga abogado na gago. Tama lang yung tawag na abogago sa kanila kasi kung maliit na, walang pera yung kliyente, mayaman yung kalaban, kapag tapalan yan, babaluktutin na ang matuwid. Mga gago kasi abogago nga no? Mga kaibigan. So, yan po kapatid na Ray, ang gusto kong ipunto sa iyo, no? Sana maunawaan mo. Mahal kita kapatid. Mahal ko ang mga nanunood sa akin. Ayaw kong maligaw sila. Kung para sa iyo ay masama ang pagtutuwid ko o pagsasabi ko ng katotohanan dito, huwag ka nang makinig. Sabi mo, pera lang hinahangad ko.
Eh, kaya nga sabi ko sa iyo, kung pera lang, napakaraming pwedeng i-vlog diyan. Sayaw-sayaw ka na lang ng ano, gagawa ka ng pusa, ah, ah, mag-upload ka ng mga sexy, mas malaki kita dun eh. Pero ito, sabi po kasi doon sa libro po ng um, Ezekiel, bago po tayo magtapos mga kapatid, sa chapter 3, dito po sa verse 18, ganito ang sabi. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Yan yung nagtutulak sa akin. Bakit ko ginagawa ito? Dahil sa pag-ibig, dahil sa pangako, dahil gusto ko rin maranasan po ninyo yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Maraming salamat po kapatid na rin. Hindi po kita kaaway, hindi po ako galit sa iyo, no? Salamat sa iyong pagkomento. Alam ko na ikaw ang naging daan para mas lalong maibunyag yung katotohanan. Hanggang sa muli po mga kaibigan dito sa ating programang Expose the Truth.